Paano nga ba magkabit ng pilot lamp? Hmm. So ngayong araw guys ay ituturo ko naman sa inyo kung paano magkabit ng pilot lamp sa mga panel board. Request to ng ilan nating subscriber kung paano nga ba magkabit ng pilot lamp sa mga panel board. Kakabitan natin ng sign ng off at saka ng on, tapos ng drifting. Medyo matagal-tagal tayong walang upload guys. Medyo naging busy tayo mga kauwido ko. Pero ngayong araw nagpilit ako magawa ng tutorial para sa mga nagre-request nito. So wag na natin patagalin to mga kauwido ko. Let's go, tara. Ito na yung kakabitan natin ng pilot lamp mga kauwido. Dito natin ikakabit yung mga pilot lamp para sa ating motor control. Doon sa nakaraan kong video guys, naituro ko na sa inyo kung paano magkabit ng push button. Kaya hindi ko na ituturo ito ngayon. Tapos may video na din tayo ng pagkakabit ng supply papunta dun sa motor. Kaya ngayon, ang ituturo ko lang talaga ay kung paano magkabit nitong mga pilot lamp dito sa ating panel box na ito. So, kailangan natin ng pilot lamp na kulay green, red, tapos orange. Kaso nawala lang ang takip nito guys, kaya pagpasensyahan nyo na. Tapos guys, kailangan din natin ng auxiliary contact kasi itong magsisilbing switch ng ating mga pilot lamp. Dahil kung makikita nyo, meron siyang NO, ibig sabihin niya normally open, NC para sa normally close. Siyang magsisilbi nating switch. Ngayon guys, umpisahan na natin ang pagwawiring. Kakabit muna natin tong auxiliary contact dito sa magnetic contactor. Yan, push nyo lang ganyan, tapos ibababa nyo. Ngayon guys, kukuha tayo ng wire. Susuplayan natin ng line 1 ang ating pilot lamp. Kukuha tayo dito sa line 1. Ngayon, may line 1 na itong push button. Dahil ito yung mas malapit, dito tayo kukuha. Isasama na natin dito sa push button, supply ng push button. Yan, sasama na natin dito sa red wire na ito. Yan, susukat lang natin dito guys, papunta sa ating pilot lamp. Yan, nakakabit natin tong red wire dito sa green na pilot lamp para magkaroon siya ng supply na line 1. Kahit naman magkapalit dito guys sa terminal nya, kahit alin dito ang gamitin nyo. Kabit lang natin dito guys. Tapos kuha tayo ng maiksing wire papunta naman doon sa red na pilot lamp natin. Lahat tong pilot lamp na ito lalagyan natin ng supply na line 1. Ayun yung pinaka common natin. Kakabitan muna natin din tong kulay red natin na pilot lamp. Tapos isa uling wire papunta naman dito sa ating kulay orange para meron din siyang line 1. Ito magsisilbing common natin. Ito yung rekta na ang supply ng kuryente. Tapos yung isa naman, yung line 2 naman natin, dadaan siya ng auxiliary contact papunta sa ating mga pilot lamp.
Ngayon sa line 2 naman tayo. Kung makikita nyo, ito yung ating line 2. Pumunta siya dito sa coil ng ating magnetic contactor. Dito na tayo kukuha kasi ito yung mas malapit. Para pag nag-trip yung overload, mamamatay na din yung ating kasama na siya. Kakabit lang tayo ng wire dito. Yan, kabit lang natin dito guys. Papunta dito sa ating auxiliary contact. Yan, mas malapit, di ba? Kakabit natin dito sa normally open. Tapos magja-jumper tayo papunta naman dun sa normally close. Yan, kakabit lang natin dito sa ibabaw guys. Ito yung magsusupply papunta sa ating pilot lamp. Sabi ko nga ito yung magsisilbi nating switch papunta dito sa mga ilaw. Yung ibabaw niyan guys, meron na yang supply na line 2. Ngayon, kukuha tayo ng wire. Ikakabit naman natin dito sa normally open. Dito sa kauna-unahan. Kaya siya tinawag na normally open. Pag buhay na tong magnetic contactor, ibig sabihin, pag normal na at nakapalo na yung magnetic contactor, open na siya. So, yung ating line 2, kukontak papunta sa dito sa ating green na pilot lamp. Ito yung pinaka-switch niya guys. Kaya dito natin kakabit sa green na pilot lamp. Normally open, papunta dito sa green na pilot lamp. Tapos, dito naman sa red neto, yung sa normally close naman. Ibig sabihin, pagka hindi siya naka-open, hindi buhay itong magnetic contactor, magkadugsong siya. Kaya, iilaw yung red pag hindi nakapalo itong magnetic contactor. Ayun yung sign na patay yung ating contactor. Pag patay yung contactor natin, patay din yung motor or yung machine. Kaya normally close, ikakabit natin dito sa ating red na pilot lamp. Yan, dito guys. Pagpatay ang ating magnetic contactor, open siya. Normally close siya. Mamamatay siya pagka nag-contact na yung contactor niya. Ngayon, sa tripting naman, yung orange natin. Ngayon, sa tripting naman yung orange. Kaya, dito tayo kukuha sa may overload. Papunta dito sa dalawang terminal na to. Kasi itong kabilang terminal na ito guys, pag nag-trip na tong overload, mag-o-open siya. Itong kabila, close. Ito nasa bandang kanan. Kaya jumper tayo dito papunta sa pangalawang terminal. Yan. Kukuha tayo ng line 2 dito sa kabila. Yan, kung makikita nyo guys. Naka-jumper lang siya dyan. Tapos dito sa kauna-unahang terminal natin ikakabit itong wire na to papunta dun sa orange na pilot lamp. Pagka nakatrip na tong ating overload relay, mag-o-open na siya.
Tapos iilaw na yung ating sign na nakatrip na yung motor or tong control natin. Kaya ikakabit natin to guys dito sa ating pilot lamp na kulay orange. Yan, dito natin lalagay. Pagpasensyahan nyo na guys kasi nawala lang yung cover nito. Kaya ang ilaw niya ay kulay yellow. Pwede din naman yun. Depende naman kung anong gusto nyong gamitin na sign, kung yellow o orange. Okay, kabit na natin to dito sa ating takip. Dito sa mga butas na ito guys, kakabit na natin. Sa pagkakabit naman guys, tatanggalin lang natin tong pinaka-nut. Tapos may nakalagay na top. Susuksok natin dyan sa dito sa butas. Tapos higpitan lang natin ng ganito guys. Yan, pagkakabit. May iba't ibang klase ng pilot lang, pero halos same lang naman ang pagkakabit. Pinakamahalaga talaga na alam ninyo ang function para makagawa kayo ng sarili nyong motor control. Pag alam nyo yung daloy ng kuryente guys, mas madali kayo makakagawa ng sarili nyong control kahit di na kayo magpaturo. So umpisahan na natin to guys. Testingin na natin. Yan, ito yung ating panel box. Okay, testingin na natin. Iyon na natin tong breaker. So yun guys, naka-red siya kasi hindi pa siya naka-on. Pag pinindot natin, saka siya magi-green. I-off, red na siya. On, green. Off, trip natin. Yan, naka-yellow siya. Patay na yung red, tapos yung green. Tapos reset natin. Tapos pag pinindot natin to, i-reset natin. Naka-red na ulit siya. I-on natin. Green na siya. Okay, off. Drifting. Okay na guys. Nakagawa na kayo ng motor control. On. Nakapalo yung magnetic contactor. Tapos off. Naka-red siya. So yun guys, thank you for watching. Guys, sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko at mahilig ka sa mga ganitong videos, huwag mo kalimutang mag-subscribe at makikipindot na din yung notification bell para updated ka sa mga ginagawa kong videos. Thank you guys. See you to next video.